Kailangan sa panahong ito ay paalaala muna sa ating lahat. Ano po? Linggo ng pagkabuhay. So, ang pagkabuhay ay dapat nating sinasalubong ng magandang paalaala at gabay sa ating buhay. Ayan. Kaya ako binabanggit po ito dahil ako po bilang mamamahayag, bilang political vlogger, tinanggap ko na, responsibilidad ko na rin po ang maghayag ng mga paggabay kung paano natin igagabay ang bawat isa sa atin. Hindi naman po ako nagmamagaling pero mahalaga lang maapalaala ito, lalo na po itong incoming political exercise, eleksyon. Maglalagay tayo ng mga sa mga pwesto, 12 senador, party list congressman, district congressman, governor, down to councilor. Ibig sabihin, national and local position. Libo po yan. Libo-libong kandidato ang humaharap sa atin ngayon. Libo-libo at libo ring posisyon. Kung di ako nagkakamali, ang ating ilalagay from senador down to councilor sa mga maliliit na mga bayan. City and municipal councilor. Sangguniang panlalawigan. Vice Mayor, Vice Governor, at Gobernador, at iba pa. At dahil dyan, dahil lingguhan ng pagkabuhay, so kailangan ay ating himay-himayin din ang mga paalaala katulad nito. Maging maingat sa pagpili sa political party at kandidato na susuportahan. Kung gusto natin ng pagbabago, huwag na maulit ang kahirapan, huwag nang maulit ang pagsisisi at masama pang epekto ng pagkakamali. Suriin ang may kakayanan, may katapatan, may paninindigan at totoong may pagmamahal. Ang mga fake na pagmamahal, fake na propaganda, fake na survey resort at marami pang panlilinlang. Alam mo yan, delikado yan, iwasan natin. Lalo na ngayon, ongoing ang eleksyon sa mga overseas Filipino workers. Na marami rin nagtatanong sa akin kung sinong iboboto pero ayaw ko pong mang-influensya sa inyo. Ibinibigay ko sa inyo ang inyong malayang pagsusuri at pag-alam. Ako ay nagiging gabay lang. Inyo pong suriing mabuti kung ano ang pinaglalaban ng kandidatong nandiyan sa listahan. Sila ba'y tutulong kay Pangulong Marcos o sila ba'y maninira kay Pangulong Marcos? Sila ba'y tutulong sa pagpapaganda ng bayan, ang ating bansa, o sila magiging balakid o harang ng development ng bansa? Yun lang po ang basihan natin dyan. Yung pro Duterte, punong-puno sila ng mga parang paghihiganti. Punong-puno sila ng sama ng loob. Galit na galit sila sa gobyerno. Ayaw na ayaw nila itong gobyernong ito. Dahil sa aking opinyon, naniwala sila sa kanilang maling interpretation at mga fake news na ginagawa ng kanilang kasamahan. Yung pagbibintang ng kung ano-ano sa ating gobyerno, sa kanila galing yan. Wala namang pagpapatunay. Yung lahat ng kanilang akusasyon at paratang, lahat salita lang, walang dokumento, walang maipakitang katibayan. Doon sila humugot ng sama ng loob, doon sila humugot ng kanilang paniniwala, kaya puno sila ng galit. Ang kandidatong puno ng galit, ang kandidatong nagre-rebelde, ang kandidatong maghihiganti lang, hindi yan para sa majority ng Pilipino. Hindi yan kailangan sa demokrasya. Ang kailangan natin, kung opposition man, dapat constructive ang dating. Wake up call ang kanilang mga talakay at mga pahayag. Pero kung patuloy na paninira, pagpapabagsak ng gobyerno, panlalait sa Pangulo, panlalait sa ating pamahalaan, pagsira ng ating imahe sa international community, hindi yan matinong kandidato. Yan ay magiging sakit ng ulo natin. Kaya kung yung mapapansin yung Piklawan, Dilawan at iba pang mga independent candidate, hindi personal ang issue na kailang tinatalakay. Kanilang plataforma at gobyerno, yun ang kailangan natin. Yung mga pro-PBBM candidate, yung iba dyan, hindi lahat. Suriin natin. Ako lagi kong sinasabi, paninindigan ko yan. Hanggang sa huli.
Hindi lahat ng kandidato ni Pangulong Marcos ay pwede. Meron dyan nagbalimbing, nagsipsip lang. For election only. After election, hindi nakakampiyan. After election, maglalaglagan yan. Ilagay natin ay yung karapat-dapat na from day one sumama kay Pangulong Marcos. From day one nanindigan. Pero yung sumabit lang, nadala ng political party, kung sino-sino yan. Baliwala yan. Hindi natin pwedeng pagkatiwalaan. So, paalaala ko natin yan. Okay? Ayaw ko na magbigay ng pangalan. Pero yun naman ang pinanggagalingan ng kandidato. Administration candidate, opposition candidate, independent candidate, or yung grupo ni Duterte. Kung ano man ang grupo nila, nasabi ko na. Hindi yun ang kailangan natin. Ang kailangan natin tutulong sa paggawa ng magagandang batas. Susuporta kay Pangulong Marcos sa foreign policy. Paninindigan sa West Philippine Sea. Importante po yung paninindigan sa West Philippine Sea kasi atin yan. Okay? Yung Piklawan, Dilawan at mga independent candidate, naniniwala atin ang West Philippine Sea. Kailangan natin yun. Pero itong mga Duterte na ayaw tumalakay sa West Philippine Sea na parang iniiwasan nila. Hindi yan katanggap-tanggap. Dapat kung Pilipino ka, manindigan ka. Kung Pilipino ka, sumama ka sa gobyerno na ipinaglalaban ng West Philippine Sea. Pero kung ang dating ay pro-China, delikado yan. Hindi pang bayan ang kailang galaw kung sakaling maging senador. Pang sarili lang yan. Hindi natin kailangan. Maging marunong tayong lahat ng mga botanteng Pilipino. Kung di ako nakakamali, nasa 68 to 70 million ang registered voters na bumoboto na ngayon ang OFW at boboto tayong lahat pagdating ng May 12. Ilang tulog na lang. Kasi ngayon ay April na. April 20 na. So, ilang tulog na lang. Di ba? Parang, 22 days na lang. Di ba? Election na. Kaya pang nagkamali, hindi ho kapos tayo sa oras. Mahaba pa ang panahon para ating himay-himayin, araling mabuti ang mga kandidatong karapat-dapat. Lalo na po yung maninindigan para sa katarungan. Maninindigan para sa hustisya. Yan. Maninindigan para sa kapakanan ng pera ng mamamayang Pilipino. Itong issue ng impeachment against Sara Duterte, dito magkakasubukan. Titingin ba sila sa ebidensya o hindi? O magkakampihan sila? Yan po ang delikado. Kailangan ebidensya ang tingnan. Kasi ang complainant dyan ay peoples of the Philippines. Sila ang may-ari ng pera. Ang prosecutors at ang complainant na mga congressman, sila'y kinatawan ng taong bayan na may-ari ng confidential fund, intelligence fund. 612 million, hindi may paliwanag kung saan ginamit ng tama. At marami pang kaso, 7 article of impeachment. Kaya hindi dapat kukuha tayo ng senador na ipagtatanggol yan. Hindi tayo kukuha ng kandidatong senador na kakampihan yan na maling ginawa ng Office of the Vice President. Dapat ay titingin sa ebidensya at panagutin ang impeachable official na nawala ang tiwala ng taong bayan sa paghawak sa pera ng bayan dahil yan ang aligasyon, yan ang bintang, yan ang paratang at patutunayan ng mga prosecutors, 11 kongresista ang magpapatunay niyan pag nag-umpisa ang trial. Yan po yung ating pagbabasihan. Kailangan mag-neutral sila. Pag alam nating bias sila, alam nating sila ay pro Duterte, pro Sara, ingat po tayo. Sa tamang araw at oras ng eleksyon, diyan kayo magpasya kung sino ang karapat-dapat. Yan lang ang ating paalala at mahalaga ito para sa ating lahat ng mga Pilipino. Please like and share ng video ito. Araw ng pagkabuhay, linggo ng pagkabuhay.